Isang magandang araw sa inyo mga katambol. Tara po at ikukwento ko sa inyo ang malapantasyang totoong nangyari sa buhay ko sa probinsya ng Bicol. Kilala ang lugar namin sa mga paniniwala tungkol sa mga maligno, engkanto at mga diwata. At ang sabi ay may lihim daw na lagusan ang aming lugar patungo sa ibang dimensyon. Nais kong ibahagi sa inyo ang bayani ng buhay ko na nagligtas ng buhay ng isang sanggol na walang iba kundi ang alaga kong aso na si Cholo at siya ang hero ng buhay ko. Ako pala si Elena at nag-iisa na lang ako sa buhay. Isa po akong kilalang labandera sa aming baryo sa Bicol. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar namin. Buwan ng Hunyo ay abala naman ako sa tambak ng mga labahin dahil araw na naman ng pasukan sa eskwela. Tanging sa paglalabada lamang ako kumukuha ng aking mga gastusin sa araw-araw kung pangangailangan. Kung bakit mag-isa lang ako sa buhay, ganito yon. Dahil maagang pumanaw ang aking asawa na may sakit sa puso. Hindi man lang kami nabiyayaan kahit isa man lang na anak. Kaya mag-isa na lang ako talaga sa buhay. Isang araw, habang abala ako sa paglalabada, ay isang aso ang paika-ika na naglakad sa aking harapan. Marumi ito at may mga sugat sa katawan at tila may isang matulis na bubog na nakabaon sa kanyang talampakan. Nakaramdam ako ng awa sa munting aso, kaya kinausap ko ito na parang isang tao. Magandang araw sa iyo, munting aso. Kailangan mo ba ng tulong? Kawawa ka naman dahil walang pumapansin sa iyo. Dahil basta madumi ka at maraming sugat sa katawan. Gusto mo? Ampunin kita at ako na ang mag-aalaga sa iyo. Sambit ko sa kawawang aso. Tanging mahihinang kahul lamang ang isinagot niya sa akin na parang nauunawa niya ang aking mga sinasabi. Inaalagaan ko siya at itunuring ko na para kong isang anak. Ginamot ko ang kanyang mga sugat at madalas nga ay sabay kaming kumakain sa maliit kong mesa na gawa sa kahoy. Lumipas ang ilang araw ay gumaling ang mga sugat ng alaga kong aso at pinangalanan ko itong Cholo. Mabait at malambing si Cholo sa akin. At sa tuwing gabi na inaatake ako ng hika, ay madalas siya sa tabi ko at panay lakad ng pasulong at paurong na para bang natataranta. Sa pagdaan ng araw, linggo, buwan at taon, ay lumaki si Cholo na may makakapal na balahibo at malusog na pangangatawan. Ngunit ang pinagtataka ko, simula nang dumating sa buhay ko si Cholo, ay gumaan na ang aking pakiramdam. Hindi na ako madalas sumpungin ng hika hanggang sa tuluyan na itong nawala. Nagtataka rin ako kung bakit maraming umuusbong na mga halaman sa buong paligid ng mumuntikong bahay. Mga halaman na may namumukod tanging mga bulaklak na naiiba sa pangkaraniwang mga halaman. Nagtataka rin ang aking mga taga-baryo kung anong uri daw ng aso ang alaga ko dahil sa kakaibang anyo nito. Simula kasi nang lumaki si Cholo ay nagbago ang itsura at kulay ng balahibo nito. Sabayan pa ng malaasul nitong mata. Naging katuwang ko sa buhay si Cholo sa araw-araw kong gawain sa hamon ng buhay. Tuwing natatapos ako sa aking mga labahin, ay kinakagat niya ang laylayan ng damit ko
at tinihila niya ako papasok ng bahay. At sa tuwing oras na nakilip ako sa labis na pagod, ay kinukuha niya ang aming kumot sa silid at inilalapat sa aking katawan. Isang gabi, habang ako'y natutulog ay bigla na lang ako naalimpungatan sa mahalamuyak na amoy ng mga bulaklak. Natakot din ako dahil wala sa aking tabi si Cholo nang ako'y magising. Marahan akong bumangon sa aking higaan na gawa sa kawayan at tanging banig lang ang sapin. Dahan-dahan ang bawat yapak ng aking mga paa patungo sa likod bahay kung saan madalas na tumatambay kami ni Cholo. Halos namangha ako sa laga kong si Cholo nang masilayan ko ito sa likod ng aking munting bahay. Kumikislap ang makakapal nitong balahibo habang hinahaplos ng isang mayuming nilalang. Napakaganda ng nilalang dahil sa maladyosa nitong wangis. Sabayan pa ng mayayabong na bulaklak na bumabalot sa buo nitong katawan. Bawat butil na liwanag na lumalabas sa nilalang ay dumarapo sa mayayabong na bulaklak na tumutubo sa paligid ng aking munting bahay. Diwata, tama. Isa nga siyang diwata. Sambit ko sa aking sarili. Inilihim ko sa mga taga-baryo ang aking hiwagang nasaksihan tungkol sa nakita kong diwata at kung ano nga ba talagang uri na aso si Cholo. Isang araw, habang abala ako sa paglalaba, ay nasa tabi ko naman si Cholo, ay isang malakas na hiyaw ang aking narinig. Sunog! Sunog! Saklolo! Tulungan niyo po ako! Sigaw ng isa sa aming taga-baryo. Tinigil ko ang aking paglalaba upang tingnan kung kaninong bahay ang nasusunog. Sumama naman sa akin si Cholo hanggang sa makita ng aking mga mata ang nasusunog na bahay. Tanging balon lang ang pinagkukunan ng tubig sa aming baryo at ilang hakbang pa ang lalakarin para makapasok ng tubig upang apulahin ang apoy. Walang masyadong mga kalalakihan sa aming baryo dahil dumarayo pa ito sa ibang lugar para magtrabaho bilang mga karpintero. Hanggang sa lumapit sa akin ang may-ari ng nasusunog na bahay at humingi ng tulong dahil bagong panganak ito at naiwan niya sa loob ng natutupok na bahay ang kanyang sanggol. Nagulat na lang ako nang biglang tumakbo si Cholo patungo sa natutupok na bahay at labis ko yun pinag-alala na baka hindi na siya makalabas ng bahay. Lumipas ang ilang segundo ay lumabas si Cholo sa nasusunog na bahay at kagat-kagat nito ang damit ng sanggol habang walang tigil sa kakaiyak. Namangha ang mga tao sa kabayanihan ng alaga kong aso na si Cholo. Halos nagpalakpakan silang lahat at niyakap ang aking alagang aso. Hindi kailangan ng kapangyarihan upang lumigtas ng buhay ng tao. Ang pagiging bayani ay nasa puso ng mga tao, mapahayop man. Naging sikat si Cholo sa aming baryo at siya ang superhero ng buhay ko.